Isang taon na mga kababayan simula nung pinakidnap nila si Tatay Digong Duterte. At tinraidor ni Bangag ang taong tumulong sa kanyang pamilya na maibalik sila sa pwesto mga kababayan. At kahit isang taon na ang nagdaan, iisa pa rin ang sigaw ng tao. Duterte. Duterte pa rin tayo. Yan mga kababayan ang mga kaganapan 1 year ago. Pero hanggang ngayon mga kababayan, nag-aalab pa rin ang damdamin ng mga tao. Dahil hanggat hindi pa nakakabalik dito si Tatay Digong sa Pilipinas mga kababayan, ay hindi huhupa ang alab ng damdamin ng bawat Pilipino. Eto mga kababayan today, nandoon po sa Davao City si VP Sara Duterte para igunita mga kababayan ang isang taon ng pang-aapi ng bangag na administrasyon sa kanila at pagpapadukot sa kanyang ama. Pinangunahan po ni VP Sara Duterte mga kababayan ang pagdalo sa misa para kay Tatay Digong sa Davao. Ngayong araw, ginugunita natin ang unang anibersaryo sumubok sa ating demokrasya sinuko ni Bangag ang ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ginagamit Hindi nga batas ang ginagamit nila mga kababayan, kundi kapangyarihan dahil ang batas isinangtabi nila. Disregarding the law ang mga bangag na ito. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangan manatiling malaya. Dahil andyan pa rin ang bangag mga kababayan, kailangan natin magbantay. Dahil hanggat andyan yang mga sindikatong yan mga kababayan, hindi natin alam kung ano pang gagawin nila. Kaya tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran! Takot na takot. Hindi lamang po galit, kundi takot na takot ang CPP, NPA, NDF na manunumbalik muli ang isang Duterte brand of leadership. Lalo na sa katauhan ng isang matapang at may paninindigan proven by experience in history. Oo nga takot na takot talaga sila mga kababayan kay VP Sara na ngayon pa lang kanila talagang hinaharangan. Lalong-lalo na itong mga NPA mga kababayan. At alam nyo ba na aside kina Marcos mga kababayan, at ng mga kurakot ng gobyerno, mga opisyalis at mga politiko, mga kurakot, ay aside pa dyan, ang nasa likod mga kababayan ng impeachment na yan ay ang mga NPA. Gaya rin sa sa likod ng pagpapatapon kay Tatay Digong sa ICC, andyan ang kamay ng mga NPA. Nakapariw din siya ng tatay niya, si Vice President Sara Duterte. Bakit takot na takot ang CPP, NPA, NDF? Naginginig na At the sila same sa time, takot. galit na galit, ng gagalaiti. Manda kayo. Malilintikan talaga sila mga kababayan. Tutok to the bones ang pagkagalit nila. Tutok to the bones! At kay Inday Sara Duterte. Bakit? Binaybay po ni Vice President Sara Duterte ang mga ginawa nila ng tatay niya sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang ginawa nila sa Peace 911 sa Davao. Ito hindi to exaggeration. Nung ako po ay nagiging consultant pa noon na Ma'am Lorena bago ang NTF-ELCAC
bago po tayo magkakilala personally, tumutulong po ako sa AFP through the Intelligence Support Analysis. I was assigned noon sa Eastern Mindanao Command, doon sa Davao, sa Panakan. Covered po ng Eastern Mindanao Command, mga kababayan, ang Davao Region, buong Davao Region, including Davao City, Far South Mindanao, Southern Mindanao, mga kababayan, no? At pati ang North Central and Northern Mindanao, ganun kalawak. Sa Davao po ang pinakamalakas na CPP, NPA, NDF operations. Numero ng kanilang hukbo, umaabot ng 1,300 full fighters, Oh, see? high-powered rifles, numbering to 41 platoons. Buong barangay dyan, parang mga kababayan, dati, lahat NPA. At ang kanilang local militia, mga NPA sa baryo, umaabot po ng mga 5,000. Oh, Ang see, ang kanilang dami mass niya. base sa buong Pilipinas, 45% na sa Davao Region. Oh, Ang kanilang kaya pala galit na galit, no, kay Sara, no? Leadership nakabase sa Davao Region, sa paligid ng Davao City. Ganun po Yan ang dinurog, mga kababayan, ni VP Inday. ang inabot nila noong panahon na yon, sapagkat ito po ay malinaw na naging bahagi ng containment ni Pangulong Duterte when he was still a mayor. Hindi sila nakakapasok sa Davao City, pero nandyan sila sa paligid. Pero nang mag-presidente si Pangulong Duterte at ang kanyang anak ang naging mayor, binuo nila ang Peace 911 Peace at 911. ang NTF-ELCA. Ngayon sa tanong ni Ma'am Lorin, anong connection yan dito sa maniobra sa impeachment? Malaki po, sapagkat ang 75% ng puwersa ng NPA sa buong Pilipinas tinurog po ni Vice President Sara Duterte at ni former President Duterte na magkasabay. Oh. There was the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaya galit na galit yan sila. At the national level and there was at the regional level the Peace 911. And by the way, napakalaki po ang tulong dyan ng Kingdom of Jesus Christ at ng nila Pastor Kibuloy sa ating sundalo, sa ating mga pulis at mismo sa local government ng Davao. Kung kaya pati si Pastor at ang KOGC pinag-iinitan ng CPP, NPA, NDF. So nung makita ito nila na talagang wala silang... Ma'am, go ahead. Isingit mo si Pastor kahit wala pang NTF-ELCAC noon, siya yung lumalaban mag-isa sa CPP. Oo, kaya pala, mga kababayan, isa din yan si Kibuloy sa mga ayaw magpatalo sa NPA, mga kababayan. No, siya at ang True. KOJC at hindi nagwe-waiver si Pastor, hindi na nakipag-usap, kompromiso, hindi. Tuloy-tuloy na labanan na face to face, mukha sa mukha, patigasan ng mukha. Nananalo si Pastor. Hindi pa uso noon ang anti-CPP, lahat tayo, kahit ako, unknowingly nakikipagkuntsabahan pa ako sa CPP dahil hindi ko alam na si Judy Taguiwalo, CPP pala yan, no? Hindi ko alam na yung putang ng CUP pala na pinasukan ko. Taga-UP yan sila, ha? CPP, so yung lumalabas sa bibig ko, yung nakikita niyo yung lumalabas sa bibig nila Raul Manuel Kadiri, di ba? So, si Pastor noon, sila lang ang lumalaban mag-isa. Wala pang Rodrigo Roa Duterte president noon, no? Walang ganun. Pero sila alam nila. Pero si Pastor, mag-isa lang siya. So dito niyo makikita kung bakit kailangan wasakin ng CPP, Binasak NPA, nila si NDF Kibuloy. si Pastor dyan sa mga kawalangyang kababuyan nila na nagkakalat sila ng mga kaso-kaso na rape. Kasi if you want to destroy a person, no, which is what they want to do with Pastor, kailangan sex crimes. Kailangan para dumikit yan. Kahit na masabi na innocent siya, na ilang beses na nangyari yan kay Pastor. No? Itong mga kaso na ni-resurrect kay Pastor, tapos na yan na-dismiss na yan no? Na-innocent si Pastor. And yet ibinuhay nung panahon ni Marcos. Kasi nga, ang CPP kailangan talaga idikit mo yung sex scam. So kailangan wasakin si Apollo Kibuloy. Kasi yan talaga ang sakit sa tadyang talaga nila. At saka siya nagbigay ng boses sa amin ni Eric. Kung kaya na, laki-lakas ng bunganga namin ni Eric. At saka ni June Parlade, ni General Parlade. Okay, Eric, sorry, go I ahead. agree. Thank you, ma'am, for that reminder. Si Totoo po Pastor. yun, Si Pastor Kibuloy was the strongest ally of the Eastern Mindanao Command in the entire Southern and Central and Far South Mindanao. Tinulungan po yan ni Pastor Kibuloy at walang ni singkong duling na public fund na ginamit. Private fund and private resources po nila. Tinulungan niya si Pangulong Duterte, tinulungan nila ni Pastor. At ang pinakamalaking tulong na naiambag ni Pastor Kibuloy, mga kababayan, ay via SMNI sa pamamagitan ng programa nitong sina ka Eric
laban kasama ang bayan. Namulat ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Dito talaga sa modus ng mga NPA ito at kung sino-sino ang mga personalities, mga kababayanan, nagpapanggap at nang uulol sa mga tao. Etong sina ka Eric at Dr. Loring Badoy, napakalaki ng ambag nito sa Pilipinas, mga kababayan, sa taong bayan para mamulat, mga kababayan, mabuksan ang mga mata ng Pilipino laban dito sa mga NPA ito na nagpapanggap, mga kababayan, na mga legit pero mga corned beef pala. Kibuloy at ng KOGC si Vice President Sara Duterte when she was the mayor of Davao City. And lo and behold, ang pinakamalakas at successful, Ma'am Lorraine, mga kababayan, na local initiative supporting the NTF-ELCAC was the Peace 911 led by Sara Duterte, supported by Kingdom of Jesus Christ, supported by Pastor Kibuloy, both ang local at national program. Saan pumasok dito Peace 911. ang interes ng CPP, NPA, NDF? Nang maupo po si Pangulong Duterte, minarkahan na ito, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ng CPP, NPA, NDF, that there will be no other Duterte to sit again as president. Otherwise, durog na durog po sila. At mawawalo Ubusin na, mo at yan, mawawala Sara! sila Ubusin sa mo mundong yan, mga ibabaw. Itong CPP, NPA, gablong NDF. yan. Aba, hindi lang pala Rodrigo Duterte ang nakaambang na maging Pangulo. Isang Sara Duterte pa. Kung kaya po, ang Marami only pa. chance for the CPP, NPA, NDF to prevent ang pagiging Pangulo ng isang Sara Duterte who is about to be equally strong or even higher in commitment to fight and Kung ano, mga kababayan, paglaban lang dyan sa mga NPA, mas matindi pa yan si VP Sara. Dahil si Tatay Digong dati, mga kababayan, mayroon siya mga kaibigan Mayroon siya mga kaibigan na mga NPA na hindi niya mga kababayan, hindi niya tuluyang mapuksa-puksa dahil nagkaroon na mga kababayan ng parang mutual na respect. Gaya si Parago. Ang nangyari lang noon, mga kababayan, is as long wala na magagawa si Tatay Digong nung mayor pa niya siya. Wala siya magagawa As long as hindi nyo ako sinasalot dito, hindi ko rin kayo gagalawin dahil wala din power si Tatay Digong, mga kababayan, mayor. Pero nung naging presidente siya, doon na, mga kababayan, hand in hand sila ni Sara na inubos ang NPA sa Davao. Ayun, galit na galit. eliminate totally the CPP, NPA, NDF and their communist terrorism in the Philippines at sa ibang panig pa ng mundo ng galamay nila. The only way for CPP, NPA, NDF to defeat and eliminate the Sara Duterte chance of becoming president is to align with Marcos and Romualdez. And to Yung Marcos pa doon na kung saan, mga kababayan, yan ang dahilan kung bakit na itatag yung NPA. exploit that kind of evil alliance so that, Evil. Ma'am Lorraine, mga kababayan, magagamit nila ang poder at pondo, resources upang atakihin si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. And on that note, mga kababayan, dito pumasok ang tanong ni Ma'am Lorraine. Sa notang Ano po yan, ang papel ng CPP, NPA, NDF sa impeachment? Ito po ang huling baraha nila. huling Sa baraha pagkakataon ng mga na itulak animal. nila sa House of Representatives na interes din ni Marcos at Romualdez na mawawala. Oo. Si Vice President Sara Pareho sila ng interest Common interest. Duterte by way of impeachment at maiangat nila sa Senado at makakuha sila ng 16 votes to convict Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte will no longer be able to be allowed by law to run as president. Therefore, eliminated na si Sara Duterte, Ma'am Lorraine. Hindi pala basta-basta Ma'am, lang wala ka ganyan, na mga kababayan. Eric, I have a question. Kasi yung pagkakakilala ko sa CPP, they play a long and hard game. Diba? Mahaba yung nila, yung laro nila. So, this impeachment, I'm also thinking, is it possible? Hindi pala huli ang lahat, mga kababayan, in case na mai-impeach si VP Sara sa Senado. Hindi pa pala yan final. Pwede pang mag-appeal, mga kababayan, si VP Sara Duterte sa Supreme Court. At dahil mabagal ang Supreme Court, mga kababayan, tapos malapit na mag-2028, posibleng aabutan pa ng pagka-presidente ni Sara Duterte, mga kababayan, bago pa ma-resolve in case ma-impeach siya, mga kababayan. Possible Mm. that they are, kahit na maging president si Inday, kailangan mawasak nila yung reputasyon niya. Kahit na maging siya. Oo. So that pag naging president siya, tuloy-tuloy yung
para hindi maging effective yung kanyang leadership. So, Paninira. Yan, ginagawa nila kay Tatay Digong. And then, later on, yan ang gagamitin para ipakulong si Tatay. maging salot Si pa Sara. nitong CPP na ito na kailangan Ubusin na rin yan, both PA ways na ba? yan. Good if she doesn't become president, but if she becomes president, nawasak na nila and they can still use na inopen namin yung bank accounts niya at nakita Hanggang namin presidente ito na yan, tsaka mga kababayan. yung Inday Lustay Oh. yung Hanggang ano yan mga kababayan, hanggang magpresidente yan siya. Yan ang gagamitin nilang non-stop ang confidential fund issue. walang hiya. usual. Is it possible, Eric, na kahit na maging president siya, part of their aim is to make her ineffective by their lies about her? Is it possible? Tama po kayo, Ma'am Lorraine. You're very correct about that. The minimum objective sa impeachment operations is to destroy the integrity and the reputation and the persona of the Vice President. They may not be successful right away to conclude that they can have the 16 votes of the senators to convict Sara Duterte. But along the process, habang nilalatag nila ang complaints at habang nagkakaroon ng trial, should there be a full trial at the impeachment court ng Senado, I agree to the point of Ma'am Lorraine, mga kababayan. Bulat-latin nila ito at sisirain ang maruruming laro ng kasinungalingan, propaganda, at mga script ng paninira at pangmawasak at pangbabastos si Vice President Sara Duterte at the Senate Impeachment Court. You are correct about that, Ma'am Lorraine, because when Sara Duterte will be able to be successful na hindi makukuha ni Marcos at Romualdez at ng CPP, NPA, NDF alliances nila ang 16 votes at least, Sara Duterte will come out damaged because of series and heavy blows. Patatagalin nila ang yung hearing na para ng TWAD kung mga kababayan dati na umabot ng taon ba yun? Of dirty black propaganda na Dirty puro black kasinungalingan. propaganda. Minimum objective po nila yan. At kapag naupo bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte at siya na magiging Pangulo, gagamitin niya ng CPP, NPA, ND para mag-agitate, mag-recruit at pahinain po ang presidency. Yan si ng Renato isang Sara Babalo, Duterte active na naman yan. Kung hindi po makokonsolida ni Pangulong Sara Duterte ang taong bayan sa kanyang agenda at programa, pwedeng mabutasan siya ng CPP, NPA, NDF through Sila ang butasan. black and dirty propaganda operations and attacks na ngayon pa lang nililay down na nila sa impeachment process. Tama po kayo, Ma'am Lorraine. Somehow, ang sinasabi ni Hontiveros at ni Ilago at nila Dilima na taong bayan ang nagpapa-impeach kay Sara Duterte. Kaya makinig kayo mga senador. At ito ang gagawin nila. So sa tanong ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, makikita ba natin ang mga karakas ng mga disipulo ng demonyo na pagmamay-ari ngayon ng kanilang diskarte ni Marcos at Romualdez? Araw-araw ba habang may trial si VP Sara Duterte sa impeachment court sa Senado? Yes! Araw-araw sila nandyan sa labas ng Senate building at sa mga lansangan. Otherwise, we have to put up yung taong bayan mismo ng counter-mobilization, ng counter-actions to defend the integrity of the Vice President and to expose itong kinakanilang gimmick. Kasi stage nila, Ma'am Lorraine, ang tinatawag na mga mass mobilization. And to answer that, Ma'am Lorraine, straightforward, mga kababayan, survival nila ito. Yes. The more that they will hit hard on Sara Duterte, the better chances for them to survive by way of propaganda, by way of recruitment, and by way of funds and resources na ibinubuhos sa kanila at nagagamit nila sa kanilang recovery, reorganization, and recruitment, Ma'am Lorraine. So in other words, Eric, no, tying it up to The Hague where PRRD is na nandyan din sila, no, sila din yung nasa likod niyan, no, yung pagmumukha ni Cristina Conti na CPP operatiba ng NUPL front ng CPP, nandyan siya, no. So at saka ang Netherlands ay CPP country. No, so sa madaling salita, Eric, ang mga Duterte, no, is an existential threat to the CPP, NPA, NDF. Correct. Ganun kahusay ang mga Duterte. At ganun hindi sila tama yung sinasabi nila kung bakit sila nagpapasalamat sa atin, sa taong bayan. Kasi ang lakas nila nanggagaling sa taong bayan, na sinusuportahan natin sila at pinoprotektahan natin sila kasi leaders natin sila eh.
boses natin sila, no? Yun lang naman sila, yun lang naman yung role nila, pero nasa likod nila ang taong bayan. So ibig sabihin, mas palalakasin natin ang boses natin kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, ang CPP, NPA, NDF, no? Kailangan mawala na yan. Kailangan matanggal na natin yan. Tayo na lang ang isang bansa sa buong mundo na meron pang insurhensya, no? Tayo na lang na communist insurgency, I mean, no? So yung ibang bansa, katulad ng sinabi ni Eric noon, no, how many episodes ago, natanggal na nila yan, 1960s pa, no, yung Singapore, matagal nang wala yan, no, kaya sila lumilipad. Pero habang nandyan ang mga pagmumuka nila Franz Castro, nila Tonchi Tino, Sara Elago, Rene Co, lahat ng mga yan, hindi lilipad ang Pilipinas habang nandyan si Carol Aurelio, si Teddy Casino, yung mga CPP, mahayop na yan. Kailangan talagang yung kagandahan doon kasi nagkaroon na tayo ng Duterte, no? President Duterte, na experience natin, praktisado na tayo, alam na natin yung pakiramdam ng NTF-ELCAC na nag-whole of nation approach tayo dito. So mas lalo nating itutuloy at paiigtingin yung pagkakaisa natin laban dyan sa mga hayop na yan, no? Maganda yung pinunto ni Vice President Sara Duterte, ma'am. Binaybay po niya mga kababayan sa isang interview yung historical accounts kung bakit siya pinag-initan, bakit siya pinunteriya ng CPP, NPA, NDF. Hindi po ito random. Yeah. Ito po ay pinagplanuhan. Ito po ay strategic goal, both tactical and strategic. Pag sinabi pong tactical, sa immediate, gustong-gusto talaga nila ng CPP, NPA, NDF na mawasak si Sara Duterte. Sa strategic goal, ma'am, sa pangmatagalan, dapat wala ng Duterte na may political influence in the political system of the Philippines. Go ahead, Ma'am Lori. To just complement what you're explaining, no? Could you tell us, in other words, what you're saying is that this is not a random thing na nagre-react lang sila. It is the Central Committee who decided, the Central Committee of this communist terrorist group, which is the 17th deadliest terrorist organization in the world. Sa madaling salita, pinagpaplanuhan tayo. Am I correct, Eric? It comes from the minds of the... Go ahead, Eric. Go ahead. You're correct, Ma'am Lori. There is no decision that comes only from the operatives. All decisions come from the Central Committee. Ano man ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF, in all their units, in all their components, ang kumukumpas, Central Committee. At ang mga Central Committee na pagmumuka, maliban kay Joe Masison, kay Juliet de Lima Sison, yung mga naka-base sa Netherlands, sila Vic Ladlad, sina Adelberto Silva, sina Ray Casambre, yan sina Carol Arroyo na nandyan pa siya kung hindi siya naka-sick leave o naka-medical leave. Sabi nila naka-medical leave yan. At sino pa? Yung mga matataas na kadre na namatay na. Yung sila Wilma Chamson, Benito Chamson, lahat yan lumabas sa panahon ng peace talks, no? Ngayon gusto ni Charlie Galvez ibentayan kay Marcos na palabasin din ito mga Central Committee. Ang tanong ni Ma'am Lorraine, kung hindi ito random o nagkataon lang, napag-isipan lang, yun pala planado ito, anong role ng Central Committee dito? Mga kababayan, ang Central Committee ang nagtatakda ng desisyon, direksyon at programa. Ang kagaya ni Cristina Conte, ang kagaya ni Antonio Tinio, mga operatiba po sila. Although nasa staff national organ sila, pero sila po ay sumusunod sa isang kumpas ng Central Committee, o sentrong pamunuan ng CPP, at yun din ang kumukumpas sa NPA. Ano po ang direksyon ng Central Committee? Mahirap kalabanin para sa CPP, NPA, NDF ang isang Pangulo na Duterte. Proven by experience yan. So ayaw nila na ang pababagsakin ng gobyerno or ang kanilang kalaban sa gobyerno ay isang matatag, matapang at kayang manindigan ng gobyerno kagaya ng ipinakita ng tatay ni Vice President Sara Duterte. Meaning, Ma'am Lorraine, mas gustuhin ng CPP, NPA, NDF na ang mga kawatan at mga mandarambong na mahihina ang klase ang umuupo sa gobyerno like Marcos and Romualdez kasi kaya nilang i-manipulate, kaya nilang languyan, i-infiltrate at babalik ta rin and later on pababagsakin nila kaysa humarap sila sa isang Sara Duterte. That is the long and short of it. Takot na takot sila na ang poder at kapangyarihan ng gobyerno at estado ay pamumunuan ng isang Duterte brand of leadership. Ma'am, volume. Sa madaling salita, no, ang pinakamalaking kalaban ng teroristang organisasyon na ito ay isang tunay na lingkod bayan. Diba? Tama. At
sa madaling salita, therefore, si Bongbong Marcos na isang magnanakaw at tumakbo para hindi magsilbi sa Pilipino kundi para magnakaw at para patagalin ang sarili sa poder niya, no? Ay parang hulog ng langit sa kanila yan, no? Kasi namamatay na sila, nasa ICU na sila eh. Actually, nandyan na yung funeral director, magsasign na lang na ano na siya, talagang pawala na siya sa mundo, di ba? Pero dumating si Bongbong Marcos, tapos trinaydor tayo ni Bongbong Marcos, nakipagkaibigan sa komunistang terorista. No, so sa madaling salita, kasi natutunan namin 'yun sa NTF-ELCAC, no. Ang pinakamalaking kalaban ng CPP ay yung talagang naglilingkod kasi nga sinisiraan nilang gobyerno. Kung kaya kaswerte natin na meron tayong Inday Sara kasi talaga ang kanyang track record talagang serbisyo lang eh. Talagang hindi nga siya politiko eh. Pag nakilala mo siya, talagang, Diyos ko, hindi talaga politiko ito kasi she's very straightforward. You know, whatever we see, di ba? Hindi siya sinungaling, hindi siya hindi siya nakikipag-usap, no? Walang ganyan, walang compromise, no? So, very, very formidable na kaaway itong si Inday na mga komunistang terorista. Eric, so ibig sabihin, Eric, itong mga sila Luistro, yung mga nandyan sa listahan ng mga 18 na mga sundalong, mga bayani natin, na mahal ko talaga, no? Yung mga yan sila, si Abante, si Ping Lacson, si Senator Soto, yung mga nasa kongreso na nasa listahan na yan, sila, the usual suspects, sila barbers, no? Kaibigan ng CPP yan, kasi mga magnanakaw. Pero pala, sila din pala, mga magnanakaw din pala itong mga hayop na mga CPP na ito. No, sila Franz Castro tumanggap din pala. 'Di ba? So kasi Eric, ano ba yung nangyari? Ano ba yung nangyari sa CPP? Kasi noon sinasabi ni Secretary Bello, hindi yan tumatanggap, 'di ba? Hindi sila, meron pang konting prinsipyo kunyari. Pero ngayon, parting-party sila. Kumbaga sa orgy, no? Talagang participant, no? Talagang nandiyan sila. Active participation. Yeah? So ano nangyari, Eric? Ano tingin mo? Kasi dati nung nasa UP ako, meron pa silang pa-ek-ek na yung mga idealism, no? Whatever it was that deceived you into joining them. So that now, what we're seeing is the truth, no? They don't really give a shit. They don't care about human rights. They don't care about justice, accountability, or anti-corruption. They're very corrupt themselves. No? Yes. The highly organized, most prolific criminal organization to ever exist in the country is not the Abu Sayyaf. It's the CPP, NPA, NDF. Kaya nilang i-extort, kutungan at kikilan ang buong Pilipinas. Pati mga telcos, telecommunications, bus line, mining company. At ang pinakamalala, kaya nilang pagnakawan ang gobyerno natin. Lalo na pong bugok at bulok ang gobyerno, kagaya ngayon ng administrasyon ni Marcos at Romualdez, they're able to get more than 500 million a year. Hindi pa kasama ang diskarte ng allocables, insertions, pork barrel. So, billion. What are you talking about, Eric? Maleta. Ang CPP, NPA, and the party list group. Oh, maleta. At pati sa regular fund, they can get 500 million. Tatlo eh. So 150 million a year. Hindi pa kasama ang pinagnakaw nila. So in other words, Eric, wala pa dyan yung maleta kasi binigyan ng maleta yan sila Franz Castro eh, 'di ba? Tumanggap sila kasama sila sa listahan si Franz Castro, si Arlene Brosa, si Raul Manuel. Saka si Raul Manuel. Yeah. Yun ma'am ay bonus, special option. That's 500 million also. According to estimate ng mga former soldiers na ito na nag-deliver. Ang binabanggit ko pa mga kababayan, Ma'am Lorraine, ito ay regular fund access nila. Sa loob ng Kongreso, tatlo sila. Each one of them can get 150 million. So kung tatlo yan, 450 million. Hindi pa kasama ang allocables, insertions at kickbacks. Mga kababayan, only in the Philippines that we have a criminal terrorist organization that can get hundreds of millions of funds every year for the last 22 years na nandyan sila. And yet, ang gobyerno ngayon ni Marcos na sinubukan sana ni Pangulong Duterte na dudurugin ito at puputulin ito, ang CPP, NPA, NDF, habang may party list law, ay tatalunin sila at hindi sila papapasokin sa gobyerno, aba ang kulukoy na Marcos at ang sindikato ng Comelec, pinapasok pa ang Gabriela. Kaya naging tatlo muli. Abang ang Duterte Youth Party hindi nakapasok, top-notcher, pero ang komunistang terorista nakapasok because gagamitin sila ni Marcos at nila Romualdez upang atakihin at maging attack dog sila ni Marcos at ni Romualdez laban sa mga Duterte.